pala si Amy Gallevo, husband ko si Dong Gallevo, po. Present, cluster servant kami, cluster 3 sa district of Novaliches. Actually today, may bisita kami from Tacloban. Sila yung victims ng Typhoon Yolanda. Nirequest ni Brother Pat kung meron silang matutuluyan dito. Aming kino-ordinate sa homeowners kung pwede at kung mayroong isang possible na vacant slot or vacant house para sa kanila. We are happy kasi nagkataong meron isa. Ngayon, ang ginawa ng mga tao dito, ang members ng homeowners, masaya sila nung aking ibanilita na may titira sa vacant house na yun from Tacloban. Names nila, lahat nag-contribute. Say for instance, may nag-contribute ng cooker, ng plato, mga used kaldero, sando, tapo, timba, at nakakatuwa, may bagong sibuyas luya pa. Meron pa silang tuyo. Pag umagahan talaga na pagdating nila, hindi na sila maghahanap ng pagkain na mabibili pa, kundi simple thing na maidulog sa kanila, na maipadama, na winay-welcome sila. Masaya silang tanggapin sila dito. Hello po, ako po si Michael Zeta, survivor po ng nakaraang Typhoon Yolanda. Nandito ako, kasama ko po pala si Marvin, yung bunso namin, yung mama ko, Amelia Zeta, at saka yung papa ko na si Henry Zeta. So ngayon po, nandito po kami sa Marvin, na dito po kami pinapag-stay as temporary, na mag-stay dito as para medyo makaluwag-luwag din po kami sa kinalalagyan namin dito sa Caloocan. Ngayon po, nung nasa head office kami, medyo exciting kami yung nararamdaman, lalo na ako kasi yun nga medyo at least mararenew yung self namin, at least mas mapapagaan yung mindset namin sa nakaraang nangyari. Grabe po yung ginawa dito sa bahay, na nagtulong-tulong po yung community, nalinisin, at saka yun nga po, mayroon na kaming higaan sa taas, tapos maganda yung setup doon. Tapos dito po, binigyan na din po kami ng mesa, tapos may electric fan, may lulutuin na rin po kami lugar. Tapos po ngayon, yung isang kapatid ko po nasa Pasig na kay Tita SP de Guzman, member din po sa community. Doon siya nagtatrabaho ngayon, so ganun po kaganda ng nangyari sa amin after ng bagyo, na grabe si Lord. Kasi halos 6 days siguro na 6 days na naghihirap kami. Tapos pagdating namin ng Maynila, hindi namin alam yung pwedeng mangyari sa amin dito. Tapos ito na nga po, nung nalaman na namin na tutuloy yung community, nagsunod-sunod na po yung blessings, na ika-4 na araw na ngayon, pero grabe yung hanggang ngayon, ito na po, nasa isang bahay na po kami. Tapos dito na po rin po kami mag-celebrate ng Pasko. At least po ngayon, medyo mag-a-adjust na kami sa culture ng Manila. At saka, yun po, sa lahat ng gagawin namin dito, provided na po kami ng community. Di ko po ma-imagine na ganun kalakas yung power ni Lord dito sa Manila, lalo na sa community, na grabe yung support ng bawat isa sa kanila sa amin. Tapos kung mag-welcome, parang matagal nang magkakilala, ganun po yung experience namin dito. Kaya super nagpapasalamat po kami, na talaga sigurado kami na may Diyos, na kahit anong hirap ng buhay, kahit anong problemang dumating sa buhay, importante na siguro kahit nandun ka na mismo sa mga nangyayari, tawagin mo lang yung Diyos, at saka agad-agad may gagawin siya. Hindi lang sa 3 araw, 4 na araw yung pagtutulong niya, kundi sa lahat ng oras. Hanggang mula nung the time na nagbagyo, after ng bagyo, tapos hanggang ngayon, grabe yung blessings sunod-sunod, na nire-restore niya yung energy namin, nire-restore niya yung mindset namin na kailangan mas
pagtibayin pa namin yung sarili namin. At saka, yun nga, yung blessing na hindi namin na-imagine na until now po napag-provide ng dahil sa community po na ginawang instrumento po yung CFCFFL sa amin na yun po, tulungan po kami na mas mapaganda at saka mas mapagaan po yung kalagayan namin dito sa Manila. Sa nangyari po sa nung kalamidad, grabe po yung experience. Madami po kami pinagdaanan, sobrang hirap, pero andyan po si Lord, andyan po siya, na handa kaming tulungan, kapit lang po tayo sa Kanya. Grabe po. Ngayon po, nandito po kami sa Remar Village. Sobrang blessed kasi pumunta kami dito, hindi namin ina-expect na ganito pala. Tapos, hindi namin ina-expect na bibigyan kami ng bagong bahay, ng bagong opportunity, ng bagong mission para tumulong sa iba at tumulong sa kapwa. Masasabi ko lang, roofless, yung nangyari sa amin sa Tacloban, roofless, homeless, but not hopeless. Manalig lang tayo sa Kanya, magtiwala, tsaka kumapit tayo. Ngayon na nabigyan tayo ng bagong buhay, siguro ipagpatuloy pa natin yung mission. Mission sa mundo, mission na tumulong, at mission na mag-serve sa Kanya. Presence of the Lord, in the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Lord Father, salamat po. Salamat sa biyaya yung binigay niyo po sa amin. Sa pamilya po, binigay niyo sa amin, sa community po na grabe yung pag-welcome sa amin. Salamat po sa instrumentong binigay niyo po sa amin na grabe yung experience, grabe yung pinagdaanan namin, pero mas grabe yung nangyari sa amin dito. Mas grabe yung natuwa kami, super natuwa kami sa ginawa mo, Lord. Lord, ngayon pong kakain kami, i-bless niyo po yung mga tao rin hindi nakakakain ngayon, naghihirap, Lord, may mga sakit. Lord, tingnan niyo po sila, bantayan niyo po sila, na sana po makarecover din sila katulad ng nangyayari sa amin. Lord, ikaw na bahala sa kanila, sa lahat po sa kanilang pag-iisip, sa kanilang katawan, Lord. Ikaw na bahala sa kanila. At saka, we pray also, Lord, na yung team po, Lord, na pupuntang Tacloban na tutulong. Lord, i-bless niyo po sila na maging malakas sila, na mas maging mabilis yung pagpunta nila doon, at saka maraming matulungan. At saka, Lord, sa pagkain namin, Lord, may everyone, Lord, God, mag-enjoy sa food. At saka, salamat po, Lord. Salamat sa love na ibinigay niyo sa amin. Bless us, O Lord, for this day. Which are about to receive from the adopted through Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen.